Chapter 8. Buhay at naghaharing Panginoon. Hapon na ng Biyernes na iyon at buhay pa ang dalawang kriminal na kasamang napako ni Jesus. Sa ibang lungsod ay maaring hayaan ng mga Romano na magdamag silang nakapako sa krus, baka bigyan ng kaunting pagkain at tubig para manatili silang buhay at magdusa pa ng ilang araw. Nagpasya silang huwag gawin iyon sa pagkakataong ito, hindi sa Jerusalem. Kahit na napapasunod ng mga Romano ang mga bayang nasasakop nila, karaniwan ay nirerespeto nila ang mga religious traditions ng mga taong kanilang nasasakupan. Kaya pumayag ang mga Romano na igalang ang kanilang lingguhang araw ng pamamahinga, ang Sabath, na nagsisimula sa dapit hapon ng Biyernes hanggang sa dapit hapon ng Sabado. Kaya pumayag ang gobernador nang hilingin ng mga pinunong Hudyo na gawan ng paraan upang matanggal ang mga katawang nakapako sa krus bago ang Sabat. Ibig sabihin noon ay kailangang madaliin ang pagkamatay ng mga lalaking nakapako, kaya ipinag-utos sa mga sundalo na gawin ang tinatawag na crurifragium. Sa isang banda, parang mercy killing ang gagawin ng sundalo kapag nilapitan niya ang isa sa mga lalaking nakapako sa tabi ni Jesus, hinampas ng sibat ang kanyang binti at binali ang buto nito. Sisigaw sa sakit ang lalaki pero mabilis matatapos ang kanyang paghihirap. Ilang minuto lang ay mamamatay na siya dahil hindi na niya maitutukod ang kanyang binti para makahinga. Ganon din ang ginawa sa isang lalaki, pero nang lapitan nila si Jesus, hawak-hawak ang sibat, napagtanto ng mga sundalo na siya ay patay na. Ikinagulat nila iyon, karaniwan kasi ay hindi agad namamatay ang mga ipinapako sa krus. Kaya para makasigurado, itinaas ng isa sa kanila ang kanyang sibat at sinaksak ang tagiliran ni Jesus. Nang tanggalin niya iyon, umagos ang dugo at tubig mula sa sugat, isang malinaw na tanda ng kamatayan. Ilan sa mga tagasunod ni Jesus kasama ang kanyang ina ay naroon sa Golgota at nasaksihan ang lahat ng ito. Nakita nilang ipinako ng mga sundalo ang kanyang pulsuhan sa krus at ang kanyang mga paa. Napanood nila habang itinataas ang krus sa lugar nito. Nakita nilang nagdilim ang araw ng tanghaling tapat. Narinig nilang napasigaw si Jesus sa paghihirap ng maranasan niya ang pag-abandona ng Diyos. Narinig nila nang sinabi niyang tapos na ang kanyang misyon. Nakita nila nang siya ay napayuko at namatay. At ngayon ay sila ang bahalang maglibing sa kanyang katawan. Hindi iyon gagawin ng mga Romano para sa kanila. Isa sa mga tagasunod ni Jesus, ang isang mayamang lalaking ang pangalan ay Jose ng Arimatea. Hindi pa niya ipinapaalam sa maraming tao ang kanyang paniniwala kay Jesus, pero sa kung anumang dahilan, nagpasya siyang isapubliko na ito sa pagkakataong iyon. Kaya lumapit siya sa gobernador at hiniling na siya na ang mamahala sa paglilibing kay Jesus. Mayroong libingan si Jose sa isang malapit na hardin na kagagawa lang at gusto niyang doon ilibing si Jesus. Pumayag naman si Pilato, at kaya sinimulan ni Jose at ng iba pang mga tagasunod ni Jesus ang paghahanda ng kanyang katawan para ilibing. Ibinaba ang krus, inalis ang mga pako sa kanyang pulsuhan at bukong-bukong, at itinapon ang koronang tinik na inilagay nila sa kanyang ulo, at inembalsamo nila ang katawan niya gamit ang 34 na kilong pabango ayon sa isang manunulat. Kaso papalubog na ang araw at hindi pa nila matatapos ang gawaing iyon. Kailangan nilang bumalik ng maaga sa linggo pagkatapos ng Sabath. Sa ngayon, ibinalot lang nila ang katawan ni Jesus sa mga tela. Dinala ito sa libingan at inihiga sa loob. Pagkatapos ay pinagulong nila ang isang malaking bato upang isarado ito, at sila'y umuwi na. Madalas kong naiisip kung paano kaya ang Sabadong iyon para sa mga taong iyon na ibinigay ang kanilang buhay sa pagsunod kay Jesus sa nakalipas na 3 taon. Siguro ay nagpapaulit-ulit sa isip nila ang mga pangyayari sa nakaraang mga araw at napapaisip sila kung tama ba ang ginawa nila. Dahil ang lahat ng mga pangako, mga himala, mga propesiya, mga pahayag, ang lahat ng ito ay tapos na ngayon. Sigurado akong may mga tanong sila, maraming tanong, pero ang siguradong alam nila ay patay na si Jesus ngayon katulad ng ordinaryong tao. Ginawa siyang isang kakilakilabot na halimbawa ng mga Romano sa publiko at nawala na ang isang problema ng mga pinunong Hudyo at ang kanilang pag-asa na inilagak nila ng buo kay Jesus, ang inaasahan nila na siyang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ay namatay na kasama niya. Kaya napapaisip ako kung anong itsura ng Sabadong iyon.
Sinasabi ng Biblia na nagkalat ang mga tagasunod ni Jesus pagkatapos siyang arestuhin at tila karamihan sa kanila ay nagtago. Ang alam lang natin, kaunti lang sa kanila ang naroon noong ipako siya sa krus. Tama nga naman na mag-alala sila na baka ang mga tagasunod naman ng false Messiah ang hulihin at ipapatay ng mga namumuno. Kaya nagtago sila sa kanilang mga bahay o sa bahay ng mga kaibigan para baka sakaling matakasan ang parusa ng Roma. At malamang sila ay umiyak. Ano pa ba ang gagawin mo kapag ang lahat ng inaasahan mo ay napunta sa wala na parang tinangay ng hangin? Si Jesus ang anak ng Diyos, ang Kristo, ang hari ng Israel, ang tagapagmana ni David, ang huling Adan, ang suffering servant. Ang lahat ng iyon ay isang maling akala. Ito ang mapait na katotohanan. Si Jesus ay isang karpentero mula sa Nazareth. Siya ay kaibigan nila at ngayon siya ay patay na. Ganoon din siguro ang naramdaman ni Maria at ng ibang mga babae noong linggong pumunta sila sa libingan ni Jesus. Hindi sila pumunta ng umagang iyon para tingnan kung tinupad ba ni Jesus ang pangako niyang siya'y muling mabubuhay. Sa puntong iyon, hindi nga nila naalala na sinabi niya ang mga ganong bagay. Hindi. Tatapusin lang nila ang pag-iembalsamo sa katawan niya dahil hindi nila natapos iyon bago lumubog ang araw noong Biyernes. Kaya ngayon, sa unang pagkakataong mayroon sila, lumakad sila papunta sa libingan para embalsamuhin ang isang katawang patay na ng 2 araw. Iyon ang inaasahan nila, isang kakilakilabot, malungkot, at hindi kaaya-ayang umaga. Pero hindi iyon ang naranasan nila. Ang totoo, ikinagulat nila ang una nilang nakita pagdating sa libingan at bumago sa kasaysayan ng mundo. Ganito inilahad ni Marcos ang pangyayari. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Hindi agad nila naintindihan iyon. Hindi pa naman kasi nila nakita si Jesus. Sinabihan lang sila ng binatang ito na nakasuot ng mahaba at maputing damit, isang anghel na buhay si Jesus. Mabilis na tumakbo ang mga babae para ikwento sa mga disciples ang nangyari. At sila rin ay pumunta sa libingan, tiningnan ang loob nito at nakita nila ang mga telang pinanglibing kay Jesus na maayos na nakatiklop at nakapatong sa gilid. Pagkatapos ay umuwi sila, namangha at nagtaka at umasa. Isang babaeng nagngangalang Maria Magdalena, isang matagal ng tagasunod ni Jesus, ang unang taong nakita si Jesus na muling nabuhay. Pagkatapos, umalis ng ibang mga disciples sa libingan, naiwan pa si Mariang umiiyak. Nang muli siyang sumilip sa loob ng libingan, nagulat siyang makita ang 2 anghel na nakaupo sa pinagpatungan ng katawan ni Jesus. Babae, bakit ka umiiyak? Tanong nila. Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Tumigil ka sandali at isipin ang mga pangyayaring ito. Ang batong iginulong palayo, ang libingang walang laman. Mga anghel na nagsasabing wala si Jesus doon sa mga patay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay hindi pa rin agad naniwala ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus na siya ay muling nabuhay. Malayong malayo sila sa pagsasalarawan ng iba sa kanila na mga uto-uto. Si Maria Magdalena nga ay nakipag-usap ng harapan sa isang anghel at sinabi sa kanya ang opinyon niya na may kumuha sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ng manunulat na si Juan na nakatayo si Jesus sa likuran ni Maria Magdalena. Pero wala siyang ideya na si Jesus iyon at inakala niyang siya ang hardinero. Babae, tanong niya, bakit ka umiiyak? Kaya sinabi ni Maria sa kanya, Ginoo,
Kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Inisip niya na baka inilipat ng hardinero ang katawan ni Jesus. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong. Oras na para malaman ni Maria. Maria, sabi ni Jesus. Pangalan lang niya na binigkas na puno ng pag-ibig at awa at kapangyarihan na karaniwan niyang ginagawa. At alam na ni Maria agad kung sino ang kausap niya. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihi, guro. Siya iyon. Pagkatapos ng lahat, si Jesus na ipinako sa krus, narito siya at buhay na muli. Sa mga sumunod na 40 araw, paulit-ulit na dinalaw ni Jesus ang kanyang mga disciples, minsan sa small groups, minsan naman ay sa malakihang pagtitipon. Kinausap sila ni Jesus nang magkakasama at tinawag din niya ang ilan sa kanila para makausap ng sarilinan. Tinuruan sila ni Jesus, ipinaliwanag ang kahalagahan ng lahat ng mga nangyari at tinulungan niyang maniwala sila na naroon nga siya. Noong iniisip nila kung siya ay isang multo, kumain siya ng isda. Nang binabagabag si Pedro ng konsensya niya dahil sa kanyang ginawang kasalanan nang ikailan niyang kilala niya si Jesus, pinatawad siya ni Jesus. Si Thomas na isa sa mga disciples ay tahasang nagsabi na hindi siya maniniwalang muling nabuhay si Jesus hanggat hindi niya naisusuot ang kanyang mga daliri sa butas na dulot ng pagpako sa kanya at ang kanyang kamay sa sugat sa kanyang tagiliran. Pagkalipas ng 1 linggo, habang sila ay magkakasama at nakalak ang mga pinto, dumating si Jesus. Hindi naman siya kumatok sa pinto at naglakad papasok. Ang sabi ng mga naroon na basta lang siyang dumating, at naroon nga siya. Agad na kinausap ni Jesus si Tomas at inilahad ang kanyang kamay. Ilagay mo ang iyong daliri dito, sabi niya, at tingnan mo ang aking mga kamay, at ilagay mo ang iyong mga kamay sa tagiliran ko. Huwag ka nang mag-aalinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Nagulantang si Tomas. Sa isang iglap ay alam na niya, at sinabi niya kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. Kailangan mong maintindihan na ang lalaking nakatayo sa harapan nila ngayon ay hindi lang na-revive, na parang hindi siya talaga namatay sa krus at nag-agaw buhay lang. Hindi rin siya tinawag lang mula sa mga patay katulad ng anak ng biyuda o ni Lazarus. Hindi ganoon ang nangyari kay Jesus. Sa halip ito ay parang dumaan siya sa kamatayan at matagumpay na nakatawid sa kabilang panig. Naroon pa rin ang mga sugat pero hindi na kailangang gamutin o pagalingin ang mga iyon. Ang mga iyon ay napakagandang patunay na sandali siyang nagapi ng kamatayan, pero ngayon ay napagtagumpayan na niya ito. Para sa mga disciples, ang ibig sabihin niyan ay nabago na ang lahat. Ang pagdadalamhati ay napalitan ng pagtatagumpay. Ang kamatayan ay napalitan ng buhay. Ang kaparusahan ay napalitan ng kaligtasan. At ang pagkagapi ay naging kamangha-manghang pagwawagi. Buhay si Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, hinge, foundation, and capstone. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging kontrobersyal sa mga nagdaang siglo at ang malaking tanong na nagdudulot nito ay, nangyari ba iyon? Maiintindihan naman natin kung bakit may ganitong kontrobersiya. Malaki nga naman ang nakasalalay rito. Isipin mo ito. Kung totoo ngang muling nabuhay si Jesus pagkatapos siyang ipako sa krus, sobrang kakaiba ang nangyaring ito at dapat tayong makinig sa Kanya dahil napatotohanan na ang lahat ng ipinahayag niya tungkol sa Kanyang sarili, na siya ang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng buhay, ang suffering servant, ang ikalawang persona sa Trinity. Sa kabilang banda, kung hindi siya bumangon mula sa mga patay, baliwalain mo na lang lahat ng sinabi niya. Tapos na ang lahat ng iyon. Hindi na dapat gawing malaking issue sa kasaysayan ng mundo. At pwede na tayong magpatuloy sa kanikanya nating mga buhay dahil si Jesus ay isa lamang sa mga Hudyo noong unang siglo na nagpahayag ng mga kahangahangang bagay tungkol sa kanyang sarili at pagkatapos ay namatay rin. Tapos na. Nakita mo ba kung bakit ginagawa itong malaking issue ng mga Kristiyano? Ang resurrection ang punto, hinge, kung saan ang buong Kristyanismo ay umiikot. Ito ang pundasyon, foundation, kung saan nakasalalay ang lahat, ang panulukang bato, capstone, na bumubuo sa Kristyanismo. Ang ibig sabihin na kapag ipinapahayag ng mga Kristiyano na nabuhay si Jesus mula sa mga patay, ang sinasabi nila ay isang pahayag tungkol sa kasaysayan, hindi tungkol sa relihiyon. Oo,
Merong religious implications ang pahayag na iyon, pero hindi naman valid ang mga iyon kung ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi totoong nangyari sa kasaysayan. Maging ang mga sinaunang Kristiyano ay nauunawaan ito. Hindi sila interesado sa pagbuo ng isang magandang religious story para ma-encourage ang mga tao, matulungan silang mamuhay ng mas maayos at siguro ay bigyan sila ng pag-asa para makatulong sa kanila na pagtiisa ng mga bagyo ng buhay. Hindi ganon. Ang gusto ng mga unang Kristiyano ay malaman ng buong mundo na naniniwala sila na si Jesus ay bumangon mula sa libingan at alam nila mismo na kung hindi niya talaga ginawa iyon, ang lahat ng kanilang mga pinanindigan ay walang kabuluhan at walang katotohanan. Katulad ito ng sinabi ni Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, "At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao." Sa madaling salita, kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay, kaawa-awang mga nilalang ang mga Kristiyano. Pero sa kabilang banda, kung si Jesus nga ay nabuhay mula sa mga patay, ang bawat tao ay kailangang paniwalaan ang kanyang sinabi, kilalanin siya bilang hari at magpasakop sa kanya bilang tagapagligtas at Panginoon. At siyempre kasama ka riyan, kaibigan ko. Kaya mahalaga para sa iyo, o ikaw nga na nagbabasa ngayon ng librong ito, na pagpasyahan kung ano ang paninindigan mo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi sapat na ipagpaliban mo lang ang pagdedesisyon tungkol dito. Kailangang pag-isipan mo ito at pagpasyahan kung, oo, sa palagay ko ay nangyari nga ito. Sa tingin ko ay muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay at naniniwala ako sa mga ipinahayag niya tungkol sa kanyang sarili. O kaya ay hindi ako naniniwalang nangyari nga ito. At hindi ko rin tinatanggap ang mga pahayag niya. Minsan ay maririnig mo ang ibang tao na nagsasabi na pwede naman silang walang opinyon tungkol sa resurrection dahil hindi mo naman malalaman kung ano ang totoo o hindi totoo sa mga pahayag tungkol sa relihiyon. Pero katulad ng naunang sinabi natin, hindi nagbibigay ng pahayag tungkol sa relihiyon ang mga Kristiyano kapag sinabi nilang bumangon si Jesus mula sa libingan. Ipinapahayag nila ang isang pangyayari sa kasaysayan. Sinasabi nila na tiyak at totoo ang pangyayaring ito katulad ng pagiging tiyak at totoo na naging emperador ng Roma si Julius Caesar. Ang ganitong pahayag ay maaaring pag-isipan at imbestigahan. Pwede itong pagpasyahan at makakabuo ka ng desisyon tungkol dito. Sa tingin mo ba ay nangyari ito o hindi? Ito ang napakahalagang katotohanan tungkol sa mga Kristiyano. Naniniwala kami na nangyari nga ito. Hindi kami naniniwala na ang mga disciples ay nakaranas lamang ng mass hallucination. Walang sense din iyon dahil nakita si Jesus ng maraming tao sa maraming pagkakataon at ng iba-ibang grupo. Hindi rin namin iniisip na iyon ay isang malaking pagkakamali lang. Hindi papayag ang mga pinunong Hudyo na kumalat ang usap-usapan tungkol sa isang Mesaya na muling nabuhay, kaya ang una nilang gagawin para itigil ang balitang ito ay ilabas ang bangkay. Pero hindi nila ginawa iyon. Sa kabilang banda, kung sakaling hindi nga namatay si Jesus dahil sa dinanas niya sa krus, ano ang tsansa na mapapaniwala niya ang kanyang mga tagasunod na matitigas ang ulo at puno ng duda na siya nga ang Lord of Life at ang Conqueror of Death? Kung haharap siya sa kanila na sugatan, gigiwang-giwang at lulugo-lugo. Malabong mangyari iyon sa palagay ko. Dahil din dito, kaming mga Kristiyano ay hindi nag-iisip na ang mga disciples ay nagpakalat lang ng isang gawa-gawang kwento o kaya'y may tangkang manloko. Kung ginawa nga nila yon, ano ba talaga ang inaasahan nilang mapapala roon? At bakit hindi nila tinigilan ito nang makita nilang wala naman pala silang mapapala rito? Siguro ay bago sila pinugutan ng ulo ng mga Romano o bago sila ipinako rin sa krus. Hindi ito isang guni-guni o isang pagkakamali o isang panluloko. Iba ang nangyari at ito ay may kapangyarihang baguhin ang mga duwag at mapagdudang mga lalaking ito para maging mga martir para kay Jesus, mga saksi na handang ibigay ang lahat sa kanya at pagtiisan ng lahat, kahit ang mahirap na kamatayan para ipaalam sa mundo. Ang taong itong si Jesus ay ipinako sa krus, namatay at ngayon siya ay buhay. Autoridad na maghari at humatol at magligtas. Pagkatapos ng unang linggong iyon,
Nakasama pa ni Jesus ang kanyang mga disciples sa loob ng 40 araw, tinuruan sila at inutusan na ipahayag sa buong mundo ang kanyang paghahari. Pagkatapos ay umakyat na siya sa langit. Siguro ang dating nito sa iyo ay tulad lang ng isang alamat na walang kahulugan, pero hindi ganoon ang pananaw ng mga biblical writers dito. Inilarawan nga nila ang pag-akyat ni Jesus sa langit gamit ang mga pinakaliteral na salitang magagamit. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Sa pangyayaring ito, naiwang nakatingala ang mga alagad, tumatanaw sa mga ulap, at iniisip kung saan nagpunta si Jesus. Hindi ito isang espiritual lang na pag-akyat sa langit. Ito ay isang pisikal na pangyayari. Pero mas mahalaga kaysa sa katotohanan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay ang kahalagahan nito. Kita mo, hindi ito isang madaling paraan lang para umalis na sa eksena si Jesus. Ito ay gawa ng Diyos para iluklok siya sa trono at igawad sa kanya ang ganap at buong autoridad para maghari at humatol at magligtas. Kung alam mo sa sarili mong ikaw ay isang makasalanan na nararapat tumanggap ng puot ng Diyos dahil sa iyong pagrerebelde sa Kanya, napakagandang balita ang katotohanan na si Jesus ay nakaupo ngayon sa trono ng sanlibutan. Ibig sabihin nito ay ang dakilang hari na siyang magbibigay ng huling hatol at sentensya sa iyo ay nagmamahal sa iyo at nag-aanyayang tanggapin mo ang kaligtasan at awa at biyaya mula sa kanyang kamay. Iyan ang ibig sabihin ng Biblia nang sabihin nitong, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin nito na si Jesus, ang buhay at makapangyarihang hari, ang ginawaran ng Diyos ng lahat ng autoridad sa langit at sa lupa, ang may karapatan at autoridad na magligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Ano na ang gagawin mo ngayon? Ngayon tatanungin kita, kung ang lahat ng ito ay totoo, ano na ang susunod na gagawin mo? Kung talagang nabuhay si Jesus mula sa mga patay, kung siya nga ang ipinahayag niya tungkol sa kanyang sarili, ano na ang gagawin mo ngayon? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi ni Jesus na dapat mong gawin. Hindi ito mahirap o komplikado at alam natin kung ano ito dahil malinaw itong sinabi ni Jesus. Paulit-ulit sa pagtuturo ni Jesus sa mga tao sa pagmamahal sa kanila, pagkumpronta sa kanilang kasalanan at pagsasabi sa kanila kung sino siya at ang kanyang kapangyarihang iligtas sila, sinabi niya sa kanila na gusto niyang sila ay manampalataya sa kanya. Sa ibang salita ay magkaroon sila ng faith sa kanya. Magsisi kayo at paniwalaan ninyo ang mabuting balita, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sabi ng isang biblical writer, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot lang na para sa maraming mga tao ngayon, ang mga salitang maniwala at pananampalataya ay wala ng kahulugan. Para sa atin, ang mga ito ay mga salitang sentimental na lang na iniuugnay kay Santa Claus, sa mga magic dragons o sa isang fairy tale. Pero ang mga salitang paniniwala at pananampalataya ay seryoso at makapangyarihang mga salita, daan-daang taon na ang nakalipas. Nagpapahayag ito ng kalakasan, katatagan, katapatan at pagtitiwala sa isang tao na napatunayang nararapat dito. Iyan ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niya sa mga tao na maniwala sila sa Kanya. Hindi ibig sabihin na dapat ka lang basta maniwala na siya ay buhay. Ibig sabihin ay dapat kang umasa sa Kanya. Dapat ay tingnan mo ang kanyang mga pahayag, mga salita, ang kanyang mga ginawa at pagpasyahan mo kung siya nga ba ay dapat mong pagtiwalaan, kung dapat bang itaya mo ang buhay mo sa kanya. Pero ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang ipinagkakatiwala natin kay Jesus? Well, nakita natin na ang buong kwento ng Biblia ay nagtuturo na lahat tayo ay mga rebelde laban sa Diyos. Lahat tayo ay nagkasala laban sa Kanya, sumuway sa Kanyang utos at hindi nagpasakop sa Kanyang autoridad sa buhay natin sa iba't ibang paraan. At dahil sa kasalanang iyon, nararapat nating danasin ang parusang akma sa ating mga kasalanan. At iyon ay ang kamatayan.
Nararapat tayong mamatay physically, pero mas malala ang karapat-dapat nating tanggapin, ang walang hanggang puot ng Diyos sa atin. Kamatayan, iyan ang parusang nararapat sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang kailangan natin, higit sa ano paman sa mundo, ay maideklara na not guilty at maituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan nating marinig ang hatol ng Diyos na pabor sa atin at hindi laban sa atin. At dito pumapasok ang pananampalataya kay Jesus. Ito ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang buong dahilan ng pagparito ni Jesus ay upang tumayo sa kalagayan nating mga makasalanan, gawin ang mga dapat na ginawa natin mula pa noong una, at akuin ang sumpang kamatayan na ipinataw sa atin. Dahil dito, ang pagtitiwala kay Jesus ay napakahalagang gawin. Kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, nagtiwala sa Kanya at umasa sa Kanya, sinabi ng Biblia na tayo ay nakipag-isa na sa Kanya bilang ating hari, kinatawan at kahalili. Sa isang iglap, ang record ng ating kasamaan, pagsuway at pagre-rebelde laban sa Diyos ay inilipat na kay Jesus at Siya ay namatay dahil doon para sa atin at bilang ating kahalili. Kasabay nito, ibinilang sa atin ang perfect obedience ni Jesus at ang pamumuhay niya ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang pamumuhay na may ganap na katuwiran, ipinahayag ng Diyos na tayo ay matuwid. Nakita mo, kapag nakipag-isa ka kay Jesus sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya para sa iyong kaligtasan, isang napakagandang pagpapalit ang nangyayari. Inako ni Jesus ang kasalanan mo at namatay Siya para rito. At napasa iyo ang katuwiran ni Jesus at nabuhay ka dahil dito. Pero may higit pa rito. Ang pakikipag-isa kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan na ang lahat ng nararapat kay Jesus dahil ganap ang naging pagsunod niya sa Ama ay naging sa iyo na rin. Wala sa mga biyaya ng kaligtasan ang napasa atin dahil karapatan natin iyon. Hindi tayo karapat-dapat sa alinman sa mga iyon. Pero ang mga iyon ay nararapat kay Jesus at tinanggap natin ang mga iyon dahil tayo ay nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Heto ang mga implikasyon niyan. Si Jesus ay ipinahayag na matuwid at kaya ikaw ay ipinahayag na matuwid. Siya ay naluwalhati at kaya ikaw ay naluwalhati. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at kaya ikaw, dahil sa iyong pakikipag-isa sa Kanya, ay may buhay na espiritual kasama ang pangakong pisikal na pagkabuhay sa darating na panahon. Kaya ang tawag ng Biblia kay Jesus ay unang bunga ng muling pagkabuhay. Siya ay nabubuhay dahil iyon ay nararapat sa Kanya. Tayo ay nabubuhay dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya. Pero siyempre, hindi ibig sabihin noon ay si Jesus na ang kinatawan at kahalili ng lahat ng mga tao sa mundo. Hindi. Siya ay kahalili lang ng mga taong kumikilala na siya nga ay kung ano ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili, na naniniwala na kaya nga niyang gawin ang sinasabi niya, kaya sila sumampalataya, nagtiwala at umasa sa Kanya. Lahat ng tao ay rebelde sa Diyos na lumikha sa atin. Dahil dito, walang obligasyon ng Diyos na iligtas tayo. Ang totoo, pwede ngang lipulin na lang tayo ng Diyos at itapon sa impyerno at magpupuri ang mga anghel habang panahon dahil sa Kanyang hindi matatawarang katarungan. Iyan ang nararapat sa mga nagrebelde laban sa kataas-taasang Diyos, sasabihin nila. Pero dahil lamang sa Kanyang pag-ibig sa atin, pinadala ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus para iparanas ang Kanyang awa sa ating mga rebelde na lalapit at yuyukod sa Kanya, kikilalanin at yayakapin Siya bilang ating nararapat na hari. At kapag ginawa natin ito, Siya ang ating magiging substitute. Mabibilang sa atin ang Kanyang matuwid na buhay at Siya naman ang aako ng parusang kamatayan na nararapat sa atin dahil sa Kanyang kamangha-manghang pag-ibig. Hindi ibig sabihin nito na ang pananampalataya kay Jesus ay walang maidudulot na pagbabago sa buhay mo. Hindi. Dahil kapag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, kinikilala mo si Jesus bilang iyong substitute at representative. Sa madaling salita, kinikilala mo na Siya ang iyong hari at Siya ang masusunod sa iyong buhay, tinatawag ka upang talikuran ng iyong kasalanan at pagre-rebelde laban sa Diyos. Ang pagtalikod na iyon sa kasalanan ay tinatawag ng Biblia na pagsisisi. Ibig sabihin ay ipinapahayag mo ang pakikipaglaban sa kasalanan at pagsisikap na lumago sa katuwiran para ikaw ay maging mas kawangis ni Jesus.
Hindi rin naman parang ginagawa mo ito na mag-isa. Kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, sinabi ng Biblia na ang banal na Espiritu, ang ikatlong persona sa Trinity, ay maninirahan sa iyo at siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at pagnanais na labanan ang kasalanan at pagsikapan ang katuwiran. Iyon ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin ay umaasa ka sa Kanya para iligtas ka dahil walang ibang paraan para mailigtas mo ang iyong sarili. Ibig sabihin ay kinikilala mo na sa iyong sarili lang ay wala kang pag-asang makatayo sa harapan ng Diyos at pasanin ang parusang kamatayan na nararapat sa iyo. Lalo pa ang maituring na matuwid kapag hinusgahan ka batay sa iyong buhay. Pero ibig sabihin din nito na ikaw ay naniniwala na inako na ni Jesus ang parusang kamatayan para sa mga makasalanang katulad mo at siya ay namuhay na ng matuwid para sa iyo at ang tanging pag-asa mo lamang ay umasa sa Kanya 100% bilang iyong substitute. Iyan ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa bawat tao. Siya na nabuhay mula sa mga patay at nagahari sa langit. Ito ay isang open invitation, walang mga restrictions, walang hinihinging bayad at walang nakatagong kondisyon. Hindi palaging mananatiling bukas ang kamay ng Panginoong Hesus sa paanyayang ito, pero sa ngayon ay bukas pa. Ang tanong lang ay kung tatanggapin mo ito. Luluhod ka sa Kanyang harapan bilang pagkilala at magtitiwala sa Kanya para maging kahalili mo sa parusa ng Diyos o kung pagpapasyahan mong harapin ang parusa ng Diyos sa sarili mo. Nasa iyo ang pagpapasya, pansamantala.